Good morning, Berlin people! Today is Saturday, so I have my time para i-share sa inyo ng akong beautiful moment. Actually, excited ka ko because it's my first time nga mopalit og libro here in Taiwan. Pero para sa wala nakahibalo, grabe gyud ko ka lover of books. Kanang reader gyud ka ko even before. So, kung makaadto ka sa mong balay sa Philippines, gamay lang to siya. Pero sa akong kwarto no, naning kamot yung collect og mga libro, mga favorite nako. Di ko ganahan ang mga fiction nga mga story. Ang akong ganahan is kanaig yung mga real story or mga libro nga tinuod jud siya mga facts gid ang imuhang makutlo. So kani karon mga my dear, akong i-share sa inyo ha, three of my favorites pero ang pinakauna is maugid ang akong pinaka gipangita. Kay kung active mo sa YouTube, na ay usa ka podcaster diha nga akong favorite. Her name is Mel Robbins. Kung na-encounter na niyo iyang podcast, siya gid akong pinakaganahan sa tanan. Kay ngano, simple words ang iyang ginagamit. Unya, makarelate gid ta. Nindot man po ka siyang background good. Anong nahimo siyang strong woman, unya nahimo siyang successful karon sa iyang career. Aha siya gikan, unsa iyang gihagihan. Iyan ang gi-share sa iyang vlog. Which is nakasabot yung ko nga at some point makakonect kita kitang mga somebody nga gikan pud sa kalisod unya ni kuan pa ta ni laban ta sa tong mga live. Asa lang kadali kay murag gipaningot ko sa akong ka-excited. Kanang sa mga book lover or sa mga readers, kita lagi makasabot kung unsa kanindot ang libro para sa atoa. Kanang ang feeling bitaw pag makita kag libro, dili man gid tanan ingon ani ang feeling, especially kung dili ka reader, dili gyud ka maka-feel og 100% happiness. Pero sa mga readers no, parehas nako magkurog-kurog ang mga kamot. Every time nga naami paliton nga libro, makaingon ta nga gausik-usik na makagwarta ana, pero para sa mga readers lagi dili na mo ni siya ma-feel nga mura gausik-usik mi, kay kani happiness gini na mo siya. So hala naa siya mga ingon ani kanang kalimot ko sa term nawa na hinon sa kong brain. Basta naa siya ingon ani bookmarker. Diba? Loading kay ta karon. Nindot siya kanay mga sayings and all. Ganahan ko. And then actually ang daghan siya libro ha nga nindot kaayo katong nga store, online store diri sa Taiwan nga nag-live siya atong nga time. Pero ang ako yung dugay nang gipangita, The Let Them Theory. My God, mao gina akong gipangita nga libro even before. Wala ko yung mga na-sharean ang excited kay ko. Oh my God, nakuha na ginako siya. Actually, gwapo kay ni siya nga libro gyud. Nag-talk si Mel Robbins og si Winfrey Oprah sa ilahang shows. Unya gidiscuss nila ang libro. Naano ko'y background ani nga book, pero syempre ato gid siyang basahon no. Tugi siyang kutkuton bitan na to. Wait, first, number 1, The Let Them Theory, akong pinakagusto, by Mel Robbins. Ako gini siyang i-recommend sa inyo kung ganahan mo nga makasabot mo sa kinabuhi. The Let Them Theory is the best. Kada bang bisag unsaon tag sungag, let them. Ana lang. Kung bisag unsaon tag libak, let them. Unsaon tag daot, let them. Ana lang siya. Pero I'm sure daghan pa tay pwede makutloan niya. Ako na siyang i-discuss sa inyo isa-isa. And then kani katong nag-live siya, daghan ka ga-order aning power 48 Laws of Power. Mo yung title. The Concise 48 Laws of Power by Robert Greene. Ay, pero dili green ang color. Robert Greene pud siya mga dear. 48 Laws of Power. It's my first time nga na-encounter niya siya nga libro, pero nakabutang gid diri international bestseller siya. So daghan gid ay mo palit ani. Actually katong nag-live ani, kasagari sa gi-order sa iyang viewers is ang 48 Laws of Power. Maunang isa pud siya sa akong gi-order, gi-consider po na ako ang audience ato nga time nga daghan ka iga-purchase ani nga book. So ingon ani, barato siya ato nga time. Actually, mauni siya ang murag nag-sale adto nga moment. This one is only 150. This one is 170. O kani ikatulo na kong libro, 170 ra gihapon ni siya. Ang kani pong ikatulo nganong ako ni siyang gikuha kay based sa explanation man good, mura siya kanang gi-foretell niya ba no ang future.
daghan kay pwede ma-expect or mapangandaman. Murag ana siya pero wa pa kay ko ka-gets kung unsa gyud point aning libro ha. The Secret ang title. Actually gi-explain sa seller nga even ang mga Taiwanese ganahan sila ani nga book na sila'y translated nga copy ani sa ilahang language. So feeling nako okay gid siya. Kay for Taiwanese people to love this kind of book, murag na siya i-offer sa ato nga something different nga atong ma-apply sa atong kaugalingon. Actually kaning tulo ka libro nga akong gi-order mga my dear, mga life-changing ni siya nga mga libro, no? Kumbaga, kung ato ni siyang basahon, naagi tay makutlo ug at some point na tay pwede ma-apply, no? Ana siya. Ang akong kuan po, gi-anticipate nga mapalit, no, aside from this one is kato na pong kanang unsaon sa pag-handle ang atong mga finances, ang atong kwarta, kay mao gini pinaka-importante nga gusto po nako ma-apply sa ako ang self, no? Kay kani siya akong journey karon, it's a new life naman gyud from the like miserable I have to say nga kinabuhi nako before. Giunsa nako pag-waste ang ako ang money, ang akong opportunity, something like that. Nga gusto nako i-change, i-tuwid ba nako, no? Kay murag wa to magkadimao ang ako mga decision making before. So ang Jobert nga yung ma-encounter karon and the rest of the videos nga akong i-produce, usa na ka somebody nga naanagi mga learn sa life. Kumbaga experience na siya nga tao nga gusto po niya nga mapangandaman sa uban, no? Kay what if imo po ma-encounter ang life nga akong na-experience, so at least na kay background gamay. So kani siya, excited na kung magbasa, no? Especially kay vacation na diri. Hapit na. 1 week na lang kapin, mag-vacation na mi. So, na ako'y dakong time para basahon ni mga libro ha. Pero, although I love this, kaning 48 Laws of Power, pero gusto sa agad ako unahon si The Let Them Theory. Kani siya. So, ang akong buhaton ani mga my dear, ang akong buhaton ani, i-highlight na ko ang mga akong mabasahan nga lami kay nga mga words kanang very nice gid kay nga pagkalinya ni Mel Robbins kay kani man gud siya experience gini sa writer sa iyahang family, sa iyang mga anak, sa iyahang pagka-wife, sa iyahang career, kanang yan ang talk sa iyahang YouTube channel nga experience niya, and then one night nagkaroon sila ng idea sa iyang daughter nga isulat nila ang ilang experience, no, para mahimo siyang libro ngayon ani. Which is, I love, kay grabe ka nindot, grabe ka practical, unya, relatable kaayo ang scenario nga it's happening, especially if you are working, if you are dealing your life now sa mga toxic people, gwapo kaayo ni siya nga libro gyud, as in, makasabot gyud ka, nga you don't need to argue, you don't need to fight, at some point na ay mga circumstances sa atong kinabuhi, nga we need to let them do that. Okay, and the only or the perfect thing we need to do is to shut up, no, do not talk, do not argue, no, just say okay and that's all. Kinsay kapuyo na to, moingon ako permig, okay, I'm fine, I'm perfect, something like that. Okay, let them talk whatever they want or whatever they can afford, right? Okay, so I'm sure I have more to say or to talk sa kaning libro the moment nga ako na siyang mabasa. So since ako naman siyang gi-unwrap today, so ato na gini siyang masugdan ug ukay-ukay karong adlaw. First nga ako makita, ako siyang i-talk sa inyo. Maybe tomorrow morning or basig unyang gabi or unyang hapon na apa ko'y time to make another long form video. So that would be all for today. See you again on my next video. Bye bye everybody.